Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ito na mga kababayan, mayroon na tayong bagong senatorial survey. Ito yung latest ngayon. Nangunguna ang mga Team Duterte. Wow! Sana suportahan natin tong mga to sa darating na eleksyon para ito yung mananalo. Galing ito sa Archlight Media. Medyo malakas to. Kaya ito yung totoong senatorial survey. Imagine, pasok si Lacson sa si Bam Aquino. Ayos to. Panoorin natin tong video ng Archlight tungkol sa senatorial survey. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Pastor Apollo Kibuloy nangunguna pa rin sa bagong Archlight Senatorial Preference Survey. Numbers don't lie, ika nga, dahil nagsalita na ang mga netizens. Dahil sa pinaka-latest na Archlight Preference Survey, 7th run, ay nangunguna pa rin ang mga pambato ng PDP laban. Ang online poll survey na ito ay isinagawa mula February 22 hanggang February 25, 2025 mula sa 66 senatorial candidates na pinagpilian. At sa almost 2 million followers ng Archlight, naka-generate ito ng more than 435,781 votes ngayon mula sa accumulated survey forms sa lahat ng platforms nito at naka-record ng 5.2 million in total engagements. Hindi man ito official survey, ngunit pinapahiwatig naman ito ang sigaw ng nakararami, especially sa social media. Heto ang naging resulta ng Archlight Senatorial Preference Survey 7th run. Nanguna sa unang pwesto ang incumbent senator na si Senator Bongo na nakakuha ng 45,862 votes. Malakas pa rin ang nagiging hatak ng Senator Bong sa masang Pilipino dahil talaga namang tumatak ang mga proyekto nitong malasakit centers sa kanyang panunungkulan bilang senador. Pumapangalawa naman sa Archlight Survey si Senator Bato de la Rosa na may 44,614 votes. Katulad ni Senator Bongo, si Senator Bato ay muling nagsusumamo sa sambayan ng Pilipino na may pagpatuloy niya ang kanyang pagiging senador sa isa pang termino. Isa sa pambato ng PDP laban, nais nitong maipagpatuloy ang kanyang laban sa ilegal na droga at seguridad. Nasa pangatlong pwesto naman si Pastor Apollo Kibuloy, isa sa mga pinakamatunog na pangalan at frontrunner ngayong midterm elections na nakakuha ng 44,211 votes. Nakapiit man ngayon dahil naging biktima ng political persecutions, ang matatag na KOJC leader ay hindi natitinag na ipaglaban ang hustisya para sa Diyos at bayan. Dala ang kanyang mga plano at plataforma para sa bansa tulad ng zero corruption, kalinisan at pag-unlad. Siya ang naging simbolo at tagapagtanggol ng mga naaapi, ang kalaban ng mga korap at mapang-abuso, ang kasangga kontra NPA at inspirasyon ng bawat Pilipino. Wala man ito sa mga campaign rallies, ngunit nag-uumapaw naman ang suporta nito hindi lang mula sa mga miyembro ng KOJC, ngunit kahit saan mang sulok ng Pilipinas at sa labas ng bansa. Maging ang kanyang matalik na kaibigan, si former President Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte ay lubos ang suporta sa kanyang desisyon na tumakbo sa eleksyon dahil si Pastor Kibuloy umano ang magiging heartbeat ng mga Pilipino sa Senado. Nasa pang-apat na pwesto naman si Congressman Rodante Marcoleta na may 43,415 votes. Ang kanyang paninindigan at pagtayo sa tamang prinsipyo ang naging daan upang makilala siya at karapat-dapat na mailuklok sa Senado.
Ayon kay dating Pangulong Duterte, si Marcoleta ay isa sa mga frontrunner ngayong election 2025 at posibleng mag-number 1 umatras sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang eleksyon. Ngunit ngayon, sisiguraduhin nitong makapasok sa top 12 lalo pat buo ang suporta ng iglesia sa kanyang pagtakbo. Panglimang pwesto naman ngayon sa Archlight Survey si Attorney Jimmy Bondoc na nakakuha ng 34,518 votes. Ang batikang singer ay ngayon pa lamang sasalang sa politika, ngunit ayon sa kanya, mulat na ito sa mga nangyayari sa lipunan at gagamitin niya ang kanyang napag-aralan bilang abogado upang magsulong ng mga batas na makakatulong sa sambayanang Pilipino. Nasa pang-anim na pwesto naman si Attorney Vic Rodriguez na may 30,032 votes. Isa si Attorney Vic sa tatlong guest candidates ng PDP laban kasama si Pastor Kibuloy at Congressman Rodante Marcoleta na iniendorso ni Pangulong Duterte. Sa kanyang speech sa proclamation rally ng PDP, sinabi nito na proud siyang maging kabilang ng Team Suka kaysa mapabilang sa Team Sinusuka. Si Attorney Vic ay dating parte ng gabinete ni President Bongbong Marcos, ngunit hindi nagtagal ay kumalas ito sa administrasyon dahil sa mga di umanong hindi niya masikmurang anomalya sa palasyo. Pampitong pwesto naman si Dr. Richard Matt na nakakuha ng 29,125 votes. Ang malakas na social media presence nito na may milyon-milyong followers ang nagdadala upang makilala siya ng taong bayan. Tubong Mindanao, si Dr. Richard ang isa sa mga tagapagsulong ng Universal Healthcare Act at nangangakong tututukan ang mga proyektong pangkalusugan sakaling mailuklok bilang senador. Pangwalong pwesto naman sa Archlight Survey si Attorney Raul Lambino na may 25,644 votes. Isa sa Lucky 9 ng PDP laban, si Attorney Lambino ang isa sa mga tagapagsulong ng federalismo na naglalayong magbigay ng mas karapat-dapat na pag-unlad sa mga kanayunan. Nasa pangsyam naman si Philip Salvador na mayroong 25,341 votes. Artista mang naturingan, ngunit sinasabi niyang magiging epektibo siyang senador kung papalarin ngayong eleksyon. Number 10 naman ngayon sa survey si Attorney JB Hinlo na mayroong 24,562 votes. Isa si Attorney JB sa 4 na pambatong lawyers ng PDP laban sa Senado kasama si Attorney Marcoleta, Attorney Lambino at Attorney Bondoc. Sa pinakahuling speech ni President Duterte, ang tanging hiling nito sa mga taga-suporta ay ipasok ang lahat na kanyang mga iniendorso, lalo na't kakailanganin umano ng sapat na bilang ng senador upang tumutol sa pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Inamin nito na hindi sapat ang pondo ng PDP upang matustusan ang kampanya, ngunit umaasa ito sa taus-pusong pagsuporta ng taong bayan. Ang kumumpleto naman sa pang-11th at 12th spot ng Archlight Survey ay sina Bam Aquino na may 5,144 votes at si dating Senator Panfilo Lacson na may 4,468 votes. Candidates. Umaasa si dating Senador Bam Aquino na makakabalik sa pwesto upang maisulong ang mga proyekto para sa mga kabataan at libreng edukasyon. Samantala, matapos ang pagkabigo nito sa pagtakbo bilang presidente noong nakarang eleksyon, yun yung senatorial survey sa Team Duterte, no? PDP laban. Nangunguna sila sa Archlight survey. Bago to. Itong months lang yata ng February. So, suportahan natin to para mananalo to sa eleksyon. Para hindi ma-impeach yung Vice President Sara Duterte natin. Kaya, go tayo ha, sa mga Team Duterte.